Happy Monday po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel, mga ma'am and sir. So, Monday. So, nag-vlog ako kahapon. Ito pa rin suot ko. Pero mamaya, maliligo na ako. Sensya na di pa ako nakakapagpalit ng damit. So, ngayon, Monday. So, duty ko po alas 2 ng hapon. Ngayon, alas 10 na, nagpe-prepare po ako ng pagkain, ng ulam namin. And at the same time, naglilinis at naglalaba. Para mamaya, makapag-work na po ako. So, yan, kanina na malengke po ako. Grabe ang mahal ng ulam ngayon. Yung mga gulay, sobrang mahal ng mga gulay ngayon. Inabot yung binili ko ng mga around 170 siguro. Ayun. Bumili ako ng manok, ng 2 pechay, 4 na sili, tapos 2 pirasong saging, tsaka yung mga pangsahog, sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Ayun. Inabot nga ng, ganun, 170. Ganun talaga. So, pang-ulaman na namin siguro yun ng 2 ulaman. 2 lang naman kami mag-asawa. Sensya na kayo maingay. Ngayon, papakita ko sa inyo yung niluluto ko. Char! Masarap to. Kasi yung asawa ko may sakit. Kailangan niya ng sabaw. And at the same time, naglalaba ako. Makapagsampay na rin ako. Yan. Naglalaba. Mamaya, magbabanlaw. Ganun talaga. Ang buhay may asawa. Saka nag-work, kailangan pagsabay-sabay yung lahat. Para hindi ba sayang yung oras. Habang hinihintay kong niluluto yung aking aming ulam, mamaya kakain na rin kami. So, eto. Kanina, nagtupi na ako. Then, nakapag-plancha na rin ako ng uniform ko para mamaya. So, check muna natin yung ating kapitbahay. So, yan po yung harap ng bahay namin. Ay, maganda. Sana po okay kayong lahat dyan kasi napakaraming mga binaha nung nagdaang bagyong Karina. So, napakaraming mga kababayan natin ang nalubog sa baha ang kanilang tahanan. Kaya sana mag-ingat-ingat po tayo sa leptospirosis. At saka, yun, iwasan po natin na malubog ng matagal na oras yung ating paa. Siguro naman sa ngayon, Martes, medyo humupa na yung baha sa mga part ng binaha nung nakaraan. So, mag-ingat-ingat po tayong lahat. Kung mayroon kayong simptomas, lagnat, pagdudumi, tsaka mga hindi mawala-walang simptomas, magpakonsulta po kayo agad sa mga hospital, sa mga doktor para maiwasan na lumala yung inyong mga sakit. Yan, ganun talaga. Parte na po kasi ng buhay natin, yung mga pagbaha, pagbagyo, lindol, yung mga ganyan. Parte na po kaya kailangan na lang tayo. Maging positibo sa bawat sandali ng buhay natin. Ayan. So, tignan ko lang kung luto na yung ulam. Siguro luto na to. Meron pa akong biniling kalamansi. Pang toppings to mamaya. Tsaka yung nilagay ko na yung tangkay ng pechay. Mamaya, lalagay ko naman tong dahon ng pechay. Check ko lang kung ulam kung pwede na. Check nyo po, napakasarap nito. Bagay sa may sakit. Saka sa mga puyat. Grabe, sobrang asin. Sarap. Sakto lang yung alat. Para sa amin kasi hindi pwede yung sobrang alat kasi yung asawa ko may sakit. High blood. Ngayon, lalagay ko na yung ating kaliz, yung ating tawag dito. Pechay. Tuwin ko lang ito ng konti. Kakain na.
Ano kayong luto? Anong ulam niyo mga kalis? Siguro masarap. Pwede makikain. What? Ang kalahating kutsarita lang na asin ang nilagay ko dito. Tapos may kalahating sachet ng ang tawag doon, yung pampaasim, yung sinigang mix. Marami naman. Gusto ko pag nagluluto ako ng mga isda o kaya karne, eh, marami siyang gulay na sahog para healthy pa rin. Wow. Pwede na to. Off ko na. Prepare lang ako. Kakain na rin kami. Ang ulam namin. Wow. Ayan. Bigat. Ama, marami pong salamat sa biyayang ito. Nawa, pakibasbasan, magdulot po ng lakas upang magamit sa banal na paglilingkod sa iyo. Hiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus, aming kapagligtas. Amen. Kain po tayo, mga manglis. Sarap? Kunti lang nilagay kong asin. Kasi bawal sa'yo. Ngayon, madadamihan ko yung kain ngayon. Kasi magdi-duty ako ng alas 2. Baka buti na naman ako ng hating gabi na hindi makakain. Kaya, dadamihan ko ng kain ngayon. Kahit mahirap ang buhay, kailangan kumain pa rin tayo ng masustansya para hindi tayo magkasakit. So, kung wala kami time magluto, bili na lang ng ulam. Kasi, pero pipiliin pa rin namin yung gulay. Di ba, Dad? Yeah. Ito, tsaka asin. Sarap. Ito kunong ko lang 200 to dire. 179. Pero kasya na to sa gawrong gamamayang gabi. Kaya sa bukas pa yun. Kung aso masarap eh. Alam mo naman, pag masarap yung ulam, hindi nagkatagal. Hanghang. Gusto ko yung sili. Pagka may mga sabaw na pagkain. Gusto ko yung siling manghang. Ang masarap pakiramdam ko. Ha? Gumaan? Pagka nakakain ka niyan, gagaling ka na. Kailangan punuin ko yung tiyan ko ngayon dere kasi tundong ng alas 2. Baka umabot kami ng alas 12, alas 1 na naman. Kaya kasamantalahin ko na damihan ko yung kain.
Gabaw na lang ako ng water. Uy. Siguro. Pain reliever. Isa. Isa lang. May panamik. Ito pinamik. Oo. Wala ka namang sakit ng katawan yan. Ulo. Lahat ng sakit. Ay, basta ako kahapon eh. Inikot ko pa yung... May payong naman, diba? Ha? Payong. Ano kasalanan yung ulan? May kasalanan. Hindi ka nagpayong. Wala. Ikaw. Wala. Kaya nga may payong eh. Para proteksyonan ng sarili natin. Ano lang yun? Problem solution lang yan. Problem. Sinulusyonan mo rin ng problem. Ano nangyari? Problem pa rin. After 6 hours, inumin pa rin ito pag masakit ulo mo. Grabe, sarap. Kung niluto ko tawag dito, tinola ala nilaga. Kasi meron siyang kasamang saging. Saging na saba. Tapos ano, sili ulit to. Nakadalawang serving na ako, grabe. Busog na ako. Puro sipon sa sobrang anghang. So, yun nga, bakbakan na naman to mamaya sa duty. Alam nyo ba, tuwing ako yun nasa ospital, para akong warrior. Ang ginagawa ko, meron akong parang belt bag na maliit. Pakita ko sa inyo, wait lang. So, ito, kinuha ko yung belt bag ko. Nakakita ko ng maliit na belt bag. Sa asawa ko to, lumang-luma. Ginagamit ko siya. Diba naka-uniform ako. Then, nakalagay ito dito sa aking, ayan dito. Nandito na yung magbaba-grade nga tayo. Ano ba yung laman nitong belt bag ko? Ayan. So, meron ako dito, gunting. Napakahalaga nito pang kapag kami mga kailangan putulin, mga tape, mga IV tubing. Kapag yung IV tubing kasi,
yung pinakadulo niya may matulis doon na sharp. So, pinuputol namin, tinatapon namin sa lagayan ng sharps. And then, yung mismong IV tubing sa yellow bag. And, malaking tulong nito, minsan yung IV fluid, pagka tinanggal mo yung takip ng ganon, napuputol yung hinawakan mo, tas naiwan yung pinakatakip niya. So, ang nangyayari, ginagawa ko, ginaganon ko, tinutusok ko para mabuksan. Malaking tulong ang gunting. Next is alcohol. Meron akong alcohol. Para kapag pupunta ako sa pasyente, naubusan ako ng bulak na may alcohol. Yun. Pagka, ganun din po, pagtatanggalin ko yung mga swero nila, yung mga IV cannula nila, ayun, binabasa ko muna yung tape. Yan, binabasa ko muna bago ko tanggalin. Siyempre, hindi wag mong babasain yung mismong insertion site, yung pinagtusukan kasi mahapdi. Yung lang, paligid lang. Bago ko tanggalin yung tape para hindi masaktan yung aking pasyente. Ano pa? So, meron din ako dito sariling tawag dito? Sariling pulse oximeter. Nawala nga yung takip nito sa likod, oh. Ay, nawala. Wala na rin siyang bati. Hindi na siya umuon. Mahalaga to. Meron namang pulse oximeter dun sa ward namin. Pero, mahalaga na meron akong sarili para in case na may nagdedesat na pasyente. Ibig sabihin, bumababa yung oxygen level sa dugo. At least, on the spot, iti-check ko para ma-relay ko sa doktor. Next is highlighter. Pag may endorsement, hina-highlight ko yung mga pangalan ng mga pasyente ko mismo. Tsaka yung mga dapat na pending na dapat gawin sa kanila. Kunyari, still for CBC, still for to the echo. Yung mga still for na dapat gawin sa shift ko is hina-highlight ko para madali ko makita. Okay. Meron din ako dito, kunyari dito, Providone iodine. May siya, betadine siya, para sa panlinis ng sugat. Tapos, meron akong blue ball pen. Kaya linagyan ko ng tape sa umpisa kasi kumakalat siya. Nawala kasi yung pinakatakip. Kaya nilalagyan ko na ng tape. May time nga, yung puting damit ko, puro tinta na ng ball pen. Next is tape. Meron akong sariling tape. Napakahalaga nito. Maraming purpose nito sa duty. Ayan. Pagka magtatanggal ako ng swero, ayan, ita-tape ko yung bulak dito. Puputulin ko lang, tape. Maraming gamit to. So, yun lang. Meron din akong highlighter ulit. Highlighter, tsaka permanent marker. Pa bang laman nito? So, yun lang. Actually, may kulang pa nga dito eh. Wala dito yung trodat ko. Dapat nandito yung trodat ko para pag nag-charting dudukot, lagay agad dun. At yun na nga, kulang pa ako ng ballpen na black tsaka red. Ay nako, yan yung problem namin na mga nurses. Halos everyday na duty namin, nawawalan kami ng ballpen. Kaya ang kailangan ko ngayong hapon, ang color ng ballpen ko dapat ay blue tsaka black. Tsaka red talaga pala, tatlo. Tri-pen dapat. So, maghahagilap na naman ako ng mga ballpen para itong bag ko. Pinaka baril, kumbaga. Sa labanan, meron kang sandata. Dito lahat. So, ibalik ko na yung mga gamit. Ang kulang na lang pala dito is yung, yun nga, ballpen, black and blue. So, yun, prepared na to. Sa mga, shoutout po sa mga kunars ko dyan na nakaka-relate. Yan. So, lipat tayo ng pwesto. So, yun ang ay, buhay nurse. By the way, baka meron po kayong mga mga kaibigan, mga magulang, or mga kapamilya na nangangailangan po ng services katulad
po ng NGT insertion, IV insertion, pagbibigay po ng IV medications, Foley catheter insertion, and changing or removal, NGT changing, ayan, pagpapalit. Sana po, i-contactin nyo po ako. Dapat, sana yung within, North Caloocan lang sana, para madali, malapit lang. Dito lang around North Caloocan, Bagong Silang, Tala, Caloocan, ayan. Or, basta kahit QC pwede rin, or bandang Bulacan. Sana kontakin nyo po ako. At pwede ko po kayong kontakin or puntahan after po ng sked ko. Magbibigay ako ng pagkakataon para kayo po ay ma-insertan. At sana walang katapat na duty. Ayan. Additional lang po, no? Source of, yun lang, income, ganun. Alam nyo naman po. Sa akin kasi is, hindi nakakapag-work ang husband ko ng 1 linggo na ata mahigit. Kasi meron siyang sakit. Lagi siyang nahihilo. At the same time, nag-aaral kasi siya ng caregiver. So, iniintindi ko muna. Ayun, sana ay na rin siya. Makapag-work na rin. Ang work po kasi niya is delivery, lalamove. And at the same time, ang pinaka-porte niya is yung pagdadrive ng 4 wheels, hatid sundo, airport, yung mga ganyan. Pwede siyang kontakin din. Yun yung pinaka-expertise kasi niya. And sa ngayon kasi, pinag-aaral ko siya ng caregiver. Ayan, para kahit paano, makapag-duty din siya at makakuha ng experience. And magagamit niya yun soon. Sabihin ko po sa inyo kung bakit. Ayan. Ayun. Shoutout nga po pala sa aking lolo na nasa probinsya, si Lolo Samuel. Ayan, sana napapanood niyo po to. At this week yata, uuwi kasi sa probinsya sila nanay. At makikita niya na po sila lolo, yung kanyang tatay. Napakatagal na rin ng panahon na hindi nakakauwi si nanay. At salamat din po kay Uncle Florendo dahil isasakay niya po si nanay ko papuntang Santa Ana, Cagayan. I think Wednesday sila aalis. So, ayun, pupunta sila ng Santa Ana. Actually, kung available nga lang talaga ako, wala akong pasok, sasama rin ako, kaya lang duty pa rin ako. Until 1st to 2nd week of August na lang ang duty ko sa hospital. Nag-resign na ako. Susubok ako sa mga clinic muna or kahit saan na maluwag yung oras kasi marami rin akong obligations so dapat na timbang-timbangin yung time ko. Hindi lang puro work kasi dun sa current na pinagtatrabahuan ko kasi is every duty maabot kami ng 12 hours, 13 hours. Pero ang bayad lang is 8 hours. So talagang mahirap. Kaya sabi ko, nagpasya ako na yun nga, humanap muna ng mas magaan ng schedule na work para yung mga gawain ko po sa church, makapagturo rin po ako ng mga organist namin. Ayan. Yun yung pinaka, magiging work ko soon. Hindi naman siya work, and service ko soon. Makakapagturo ko ng maraming organist. Shout out, paki-comment nyo nga po kung gusto nyo na mag-share ako ng mga tips para sa pagtugtog ng piano. Ayan. Alam nyo yung channel ko kung ano-ano lang mga binavlog ko. Daily vlogs na ang napapanood nyo. Ayan. Na-inspire kasi ako dun sa mga co-vloggers ko na kahit papano, masipag sila. Kahit na kung ano-ano yung ina-upload nila nagsisipag. Marami silang viewers. Samantalang ako, maganda sana yung mga content ko. Pero yun nga talaga ang katotohanan na hindi ko talaga makapagsagawa ng maraming videos regarding health dahil kapos sa oras. Pero pagdating ng after ng duty ko siguro, pag maluwag na is makakapag back to vlogging na rin ako ng mga health advices. Ayan, hanggang dito na lang po muna. Papahinga muna ako ng konti. And later on is magbibihis na ako, maliligo na ako at duty na naman ang inyong nurse. Labanan na naman. Shoutout po sa lahat ng mga ka-nurse ko dyan sa 6 Northwest. Sana pakatatag po ko tayong lahat.
Ingat po kayong lagi. Sa lahat ng mga OFWs na nasa iba't ibang bansa. Hello po sa inyong lahat. Sige po, bye-bye po.